morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and everyone. To continue on diary entry number 1132. All things will have an end in this vale of tears. Tears will run dry and pain will cease. Only one thing will remain. Love for you, O Lord. All things will have an end in this exile. The ordeals and wilderness of the soul, and those she live in perpetual agony. If God is with her, nothing can shake her. Ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng wakas sa pagkabilanggong ito. Ang mga pagsubok at kapalaluan ng kaluluwa. At kahit na siya ay nabubuhay sa walang hanggang paghihirap, kung kasama ang Diyos, walang makaliligalig sa Kanya. Ang lambak ng bagay ay may katapusan sa lambak na ito. Ang lahat ng bagay ay may katapusan sa lambak na ito ng mga luha. Ang mga luha ay matutuyo at ang sakit ay titigil. Isang bagay lamang ang mananatili. Pag-ibig para sa iyo, O Panginoon. Faustina was in pain maybe at that moment. Siguro talaga yung parang gusto mo na ako sumuko, yung ganun pakiramdam. Siguro ganun yung pakiramdam niya. And to strengthen her soul, her spirit, nag-affirm lang siya na lahat ng bagay na ito ay matatapos din. All things shall pass. In this world, everything, all things shall pass. Walang hindi aalis, walang hindi lilipas. Lahat ng tao ay dumating, lahat ng tao ay aalis. Ang lahat ng mga bagay na nilikha, mamamatay at maglalaho. So that even our pain, our sorrows, our sufferings, all this shall end. Kailan ba hindi nagtapos ang ating mga pasakit? Hindi naman yan since birth, di ba? Hanggang sa ngayon. That same pain or sunod-sunod na pain, hindi naman ganon. At some point, nakakaranas tayo ng kasiyahan, nakakaranas tayo ng comfort. Pero pagkatapos nun, makakaranas ulit tayo ng pain, sorrows, suffering, and then after that, ilipas uli yun, makakaranas naman ulit tayo ng kasayahan. So, ano lang yan? It's a cycle of laughter and tears. Hindi pwedeng lahat na lang at araw-araw na lang may pasakit. Pero, it is always with us. It depends on us on how we shall confront all these sufferings, all our pains, all our problems. Nasa atin yon. Kung tayo ay maglilinger doon sa kung ano man ang nararanasan natin. Halimbawa, namatayan ka ng mahal sa buhay. Kung gaano ka kabilis aalis sa lungkot, sa grieving period, nasa iyo yun. Yung iba, ilang taon nang namatay ang mahal sa buhay, andun pa rin, di pa rin makaahon. May mga ganun, ang tagal ano. So yung moving on, para sa iba, matagal. Yung iba, halimbawa, naghiwalay silang mag-asawa, o yung sa mga bata, nag-break up. May iba, ang tagal. Iba, naging woman hater na, or man hater na, nadala. So, yun yung mga manifestation, ang tagal ng moving on period. Samantalang, everything, lahat ng bagay, maglalaho kahit ang ating lungkot. Pero minsan, kailangan natin buksan ang ating puso kasi nga, baka matagal ka nang nananatili sa paghihirap na yan.
nasa iyo na yun. Even our poverty, hindi naman pwedeng buong buhay natin maghihirap na lang tayo or mahirap na lang tayo. We may not be able to attain the millionaire, the billionaire status. Pero dapat nakakaahon tayo sa hirap. Pero kapag lagi nating ina-affirm na tayo mahirap lamang, mananatili nga tayong mahirap. Makaranas ka ng konting ginawa, eto balik ka na naman. No? Kasi ikaw mismo yung nagbabaon sa kahirapan. So even our poverty, our lack of material things, for instance, yung mga utang natin, dapat may goal din tayo na mabayaran yun. Yung sobrang paghihirap natin, yung pagpapatapos sa anak natin, dapat ginugol din natin yan na matapos din. Yung mga anak natin makagraduate din. Kung hindi man yan natin mapagtapos, no? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na nakaalis doon. Pero, kailangang may affirmation din sa atin na matatapos din ito. Ang lahat ng bagay matatapos din. Even COVID-19, no? Nung mga panahon na nandun tayo sa sitwasyon na yun, ang buong mundo, no? No one knew kailan matatapos. Nagpanik na lahat, no? Namatay na. Yung sa isang pamilya, ilan ang namatay, no? Di natin alam noon kung kailan ba ito matatapos. Pero natapos din pagkatapos ng ilang taon, di ba? Around 2 years. Pero, nung mga panahon na yun, again, maaaring sa buong mundo, hindi pa nakakaraos. Pero may mga tao, para sa kanila, wala na yun, tapos na yun. So, it is always a matter of telling yourself, makakaalis din ako dito. O kaya, tapos na to, winawakasan ko na ito. And para madalas din, para makaalis tayo kung saan tayo naroroon, yun, lalo na kung hirap, lalo na kung sakit. Para lang tayo makaalis o makaahon doon, ang kailangan natin ay will. W-I-L-L. We should have the will. Kailangan meron tayong will. We must have the will to evolve, to move on, to get out of that situation. Pero kung hindi, paikot-ikot ka na parang isang daga sa isang wheel, no? W-H-E-E-L. Yung daga, ikot siya ng ikot, hindi siya makaalis. But if this rat will have the will, the W-I-L-L, to get out of that cycle, makakaalis siya. Gagawa siya ng paraan. Titigil siya sa paglalakad para hindi siya umikot ang umikot. And then, hanap siya ng paraan. Again, everything will end. Kahit yung pagkakabilanggo natin sa mundong ito, magwawakas naman, di ba? Paano magwawakas? Siyempre, mamamatay tayo. And when we die, we are already free. We will be free from this exile. No, sa isang pagkakabilanggong ito na nakakaranas din naman tayo ng happiness. Nakakaranas din tayo ng kabutihan. Ang buhay natin ay hindi naman laging iyak lang tayo ng iyak. The ordeals and wilderness of the soul, that will end. And Faustina, kahit siya, no? Masakit mo. Tapos din naman, nakaraos din. That's why yung may mga sakit na katulad ni Faustina, kapag namatay ay salamat. Na for the soul, it is a liberation. Sa atin, kalungkutan. Pero, pag inisip naman natin, mas nakakabuti yun para sa kaluluwa kasi hindi na siya makakaranas ng sakit. And that is the end of her or his ordeal. So, kung meron tayong pinagdaraanan, merong bagay na parang ang tagal nang nananatili sa atin, matatapos din yan. Kahit ako, yung may mga battles ako, na it took 10 years.
Tapos din, kahit na 10 years, no? Yung kahit na parang, Lord, kailan mo matatapos? Lord, ano ba yan? Ganito. Lord, natapos din naman. Hindi naman yun ang nanatili sa buhay ko. Naging katagal yun, natapos din. Kahit ang isang bansa na nasa isang digmaan, into war, matatapos din. The war in Ukraine, matatapos din yan. The war in Gaza, matatapos din yan. May mga matatagal lang talaga. But may mga on large scale na namatay ka na't lahat, hindi pa tapos. Ganun talaga. Tapos naman sa bahagi mo kasi namatay ka na. Although yung mga naiwan mo, nandun pa rin sa ganang pain. Pero sila matatapos din yan. Ang pagkakasakop sa atin ng Kastila, matagal, no? Ilang centuries yun, di ba? 400 years. Pero natapos, di po ba? Only to be colonized again. Pero natapos din. So all things, tandaan natin, matatapos din. At kapag natapos ang isang bagay na mapait, masakit, malungkot, just enjoy. Doon mo naman nararanasan kung ano yung kaligayahan, kung ano yung kaginhawahan, and enjoy that moment. Kasi hindi rin yun magtatagal. Pagkatapos na kasayahan, darating uli ang kalungkutan. But when we are in the period of happiness, of comfort, ng lahat ng kabutihan, just enjoy it and be thankful to the Lord. And when you arrive at another episode of tears, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon sapagkat kung wala naman ang mga luha, hindi mo naman ma-appreciate ang bawat halakhak for every tears, for every tear that comes out of our eyes, tumutulo sa ating mga mata. At mayroon din namang ngiti na mamumutawi sa ating mga labi.